If you ask me, I'll tell you honestly, Casimiro mas malaking chance na manalo. Si Casimiro kasi talagang malakas. Compared to Tapales, mas malakas Casimiro. Matapos ang mahigit 3 taon na ang nakalipas nang maudlot noon ang labang Casimiro versus Naoya Inoue, ay mataas pa rin ang interes ng mga Pinoy boxing fans na matuloy na sana ang bakbakan ng dalawa. Sa ngayon kasi matapos ang laban ni Naoya Inoue dito kay Stephen Fulton, ay pilit pa rin pinag-uusapan ng mga tao ang patungkol sa match-up na ito. Dahil ang paniwala ng marami ay tanging si Janriel Casimero lamang ang may malaking tsansa na mapatumba itong halimaw na si Naoya. At isa na nga itong si Jerry Peñalosa ang naniniwala na kayang talunin nitong si Janriel Casimero itong si Naoya Inoue. Sa naging panayam nga dito kay Jerry Peñalosa ay sinabi nito na ang tanging paraan upang matalo itong sinasabing The Monster ng Japan ay ang kakayahan na makipagsabayan dito kay Naoya Inoue. At tanging si Janriel Casimero lamang umano ang may kakayahan na gawin ito. Si Casimiro willing makipag-engage and that's the only way na manalo kay Inoue. I think si Inoue takot kay Casimiro. Among na Pilipino si Casimiro tinatakotan niya. Dahil kagaya nitong si The Monster ay nagtataglay rin ng napakalakas na kamao itong si Janriel Casimero na maaaring magpabagsak dito sa hapon kung sakaling maunahan niya itong matamaan ng solidong kamao. Maliban dyan ay subok na rin ang tibay ng panga nitong si Cuadro Alas na kayang tanggapin ang kahit anumang malalakas na pag-atake. Dagdag pa ni Peñalosa na maaaring ito na nga ang dahilan kung bakit takot at iniiwasan nitong si Naoya Inoue itong si Janriel Casimero. Dahil isang high risk at low reward na kalaban itong si Cuadro Alas. Kaya naman narito at muli nating balikan ang isang laban kung saan pinamalas nitong si Cuadro Alas ang tibay ng kanyang panga at ang napakalakas niyang mga kamao. Kalaban ng isang tigasing Mexicano na nagtataglay rin ng malahalimaw na lakas ng mga kamao. Ang bakbakang Janriel Casimero versus Ricardo Espinosa Franco. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Salamat. Kilala bilang isang knockout artist itong si Franco, pero sa laban na to ay tila ba nawala ang angas niya nang makaharap na nito ang kalibre ng isang Janriel Casimero. Sa third round ng laban ay unti-unti nang mas nahihirapang patamaan nitong Mexicano si Casimero, at sa halip ay mas maraming counter ng mga suntok ang kanyang nasasalo mula dito sa Pilipino.
At sa pang-anim na round ay tila ba isang dalambot na karne na pinakuluan itong si Franco dahil sa sunod-sunod na mga pag-atake mula dito kay Janriel Casimero. At di kalaunan ay tuluyan na ngang bumigay ang tuhod niya at bumagsak na sa ibabaw ng lona. Sa mga kasunod na round ay bahagyang nakabawi ang Mexicano at nakapagpatama ito ng ilang malinis na suntok dito kay Cuadro Alas. Gayunpaman ay wala naman itong epekto sa matigas na panga nitong si Janriel Casimero. At pagdating ng panghuling round ay dito na tuluyang tinapos ni Janriel Casimero ang kanyang kalaban. Sa laban na to ay pinakita ni Cuadro Alas na kaya niyang makipagsabayan sa isang knockout artist na kalaban. At kaya rin itong saluhin ang anumang ibinabato na malalakas na kamao ng kanyang kalabang boksingero. At sa kabilang banda ay hindi naman kinaya ng kalaban niya ang kanyang mabibigat na mga kamao. Kaya naman kung sakaling matuloy man ang laban nilang dalawa ni Naoya Inoue ay paniguradong pahihirapan nito ang halimaw na Hapon. At ang tanong na nga lang sino ang unang makakapagpatama ng solidong kamao sa kanilang dalawa? Kakayanin kaya ni Naoya ang malahalimaw din na lakas nitong si Cuadro Alas? So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.